As I mentioned, ang dual LP or dual problem, yan po ay kinukuha natin from primal or original LP. Okay? So, here, alam niyo po ba na they are very close to each other. Na kung halimbawa, na-solve niyo po yung primal LP, nakuha niyo yung optimal solution niya, ibig sabihin nun, makukuha niyo rin ang optimal solution ng dual LP. Pag sinabi natin infeasible naman ang primal LP, alam natin ang dual LP din po ay pwedeng infeasible or unbounded. Kung ito naman po ay unbounded, yung primal LP, alam natin dual LP, wala yung optimal solution kundi infeasible. Okay? So they are very related na pag nasolve yung isa, pwede mong masabi na kaya mo rin masolve yung another LP. So, may mga bagong variables na naman tayo may encounter dito ha. So ilan na po ba yung mga variables natin so far? So, ang dami na, no? Meron tayong decision variables, lack, surplus, artificial variables, basic, non-basic, entering, leaving. Meron pa po tayong bago today. Ayan po yung tinatawag nating primal variable at dual variables. So, di ba po, ang isang LP, ano-ano po ba yung mga elements po ng LP natin? Ano-ano po yung elements? Topic 1 natin yan, or topic 2? Objective function, decision variables, no? Yun ang dapat na una. Decision variables, objective function, and so pare-pareho din po sila meron nun. Kung primal or original LP, meron po ng tatlong components, meron din po nun si dual LP. Okay? So meron din po itong decision variables, tama po, no? Decision variables na tinatawag po natin primal variables kasi siya po yung primal LP. Okay. So dito po ang decision variables natin sa dual LP ay tinatawag naman na dual variables. Okay. Meron din po siyang objective function. Objective function. Siyempre hindi din po papahuli ito, no? Meron din po siyang objective function. Okay. And also, meron din po itong constraints. Ito rin po, meron din pong okay. Now, paano po ba natin yan bubuuin? Ito po, no? So mas madali po yan kung meron po tayong guide. Ito po yung guide natin. Pero mas madali po natin masusundan yung guide kung meron tayong example. Okay po yun? So gamitin natin uli ang ready mix problem. Sulit na sulit sa atin ang ready mix problem. Since then, yan pa rin, no? Sige. Gamitin na natin. So sa ready mix problem, ano uli yung decision variables natin? Ginamit ay x sub 1 at x sub 2. No? Dito ang primal variables po natin ay x sub 1, x sub 2. Tama po? So nilagyan lang natin siya ng units. Meron tayong product. Natatandaan po yun? Unit, product, action, and period. No? So hindi lang natin dito in-elaborate pero kailangan yun. No? Basta gusto natin i-define ang primal variables yung x sub j. Okay? Sila po yung x sub j po natin. Okay? So dito naman po sa dual LP, meron naman po tayong tinatawag na dual variables. Okay? So mamaya papakita natin yung dual variables na yun, which will be represented by y sub I. Malalaman niyo po mamaya bakit kaya ang subscript niya I hindi j. Remember, ang j represents a column and I represents a row. Ano yung objective function natin sa ready mix problem? Max g equals 5x sub 1 plus 4x sub 2, no? Okay, tapos ang constraints natin, number 1 is 6x sub 1 plus 4x sub 2 less than or equal to 24. Next is x sub 1 plus 2x sub 2 less than or equal to 6. Then is negative x sub 1 plus x sub 2 less than or equal to 1. Number 4 po, x sub 2 is less than or equal to 2. And then x sub 1, x sub 2 greater than or equal to 2. Okay? Yan. So ito po yung ating original po na ready mix LP model. Tama po? Yan po yung kinoconsider natin. Primal LP natin. Original LP. Now, from this primal LP, since they are connected with the dual LP, kaya nating ma-formulate ito gamit lang itong primal LP. So dito lang din pala natin kukunin ang ating dual variables, objective function, at constraints. Okay? So let's start off with dual variables. So punta tayo dito sa guide natin. Ito yung guide natin. Number 1.
Paano daw natin makukuha ang dual variable? Sabi niya dito, a dual variable is assigned to each primal equation constraint. Okay? Ano po ibig sabihin nun? Ang isang dual variable pala ay manggagaling saan? Each primal equation constraint. So saan po makukuha ang dual variable? Sa constraint ng primal equation. So ibig sabihin pala, kung gusto niyo makuha ang dual variables, alamin niyo yung constraints. Dito pala natin siya pupunin. Okay po ba yun? IE3A? Okay. So, ibig sabihin, kung ilan po yung constraints natin dito except the sign restrictions. Ito kasi na negativity rule natin or constraint, no? Ito po yung sign restrictions, hindi natin ito isasama. Iba ang treatment natin sa kanya. So, yun po yung bilang ng ating dual variable. So, ilan po yung constraints natin dito, by the way? 4. So, ilan kaya ang dual variables natin? 4. So, we will have here y sub 1, y sub 2, y sub 3, and bakit po siya naka-subscript na I? Kasi po ang I represents a row. Di ba ang bawat constraint represents a row? Tama po ba? Yes. Kaya po, meron tayo ditong subscript na I, hindi po subscript. Mahalaga po yun, no? Yung pag-generalize. Okay? Malinaw po ba yan sa lahat? IPA? Okay. Alam na po mag-identify ng dual variables. Nakadepende yun sa dami ng constraints. Okay? And ang ginagamit natin dito ay y. Dati po ay x. Ngayon po ay y. Now yan ha. Pagka-dual y. Okay na tayo sa dual variables. No? So, ibig sabihin, ito yung kami-represent ng y1, y2, y3, and next po. Sabi naman po dito, kailangan natin ng objective function. So, okay na tayo sa variables. Next po ay objective function. So, paano daw natin makukuha ang objective function? So, bago tayo pumunta dito sa number 2, may kailangan mo na akong banggitin sa inyo. Sa objective function, kailangan alam natin kung maximization ba tayo or minimization. Okay? So, since primal LP and dual LP ay naka-mirror, kung ito po ay max, ano kayo sa tingin niyo objective function? Minimum. Yan. Parang kabaliktaran yan, no? So, that is and conversely, kapag minimization naman tayo dito, ano naman po objective function? Maximization. Linaw yan ha. Okay. So para po ma-distinguish natin ang primal sa dual LP, kung dito po letter Z ang objective function value, dito naman po sa dual ay, ano kaya sa tingin nyo? Letter G5. ay, yun nyo ha. Dito po Z kasi primal LP. Pag W para sa dual LP. Para lang po pagka-dual ma-distinguish na lang W. natin. Okay? Okay. Now yan ha. So equals. So dito po, kailangan po natin ng coefficients. Tama po ba? Yes. Alam naman po natin na meron na tayong variables. Kasi dito po, para magawa ang objective function, kailangan may variables, no? Tsaka coefficient. Diba? So meron tayo ditong y1 plus y2 plus y3 plus y4. Okay? Ang problema nga lang, ano ang kanilang coefficients? Eh, paano po natin makuha ang coefficient? Right hand side. Eh, sir, dalawa lang po to, 5 and 4. Mali yun, no? Kasi daw, sabi po sa second rule, the right-hand sides of the primal constraints provide the coefficients of the dual objective. So, ibig sabihin, saan kukunin ang coefficients? Right hand side. Right-hand sides ng primal constraints. Ito po yun, di ba? Tama po ba? And since apat po yung constraints, apat ang right-hand side. Okay? Kaya po, meron tayong representative ng coefficient sa bawat y sub I. Malinaw po ba yun? So therefore, ang coefficient po ng y sub 1 ay 24. Ang y sub 2 naman ay 6. So, 24. Okay. Then po yung y sub 3 ay 1. Pwede nang hindi sulat. And then y sub 4 is 2. Naintindihan po ba yun, IE3A? Yes. Ano po yun ha? Nabuo na natin itong objective. Malay lang pala. Nakuha po ba yun? Sigurado ha?
So okay na tayo sa variables, okay na po tayo sa ating objective function. Ano na lang po problema? Constraints. Actually, yung problema na yan, malaking problema yan. Yung 3C tsaka 3D, daan namang problema. Pagdating na ng constraints. Paano po ba kasi ginagawa yung constraints na yan? Sige po, natin mabuti. Sabi po dito sa third natin na rule, the dual constraint, ito po yun, yung constraints po ng dual LP, no? Ang tawag ay dual constraint, corresponding to a primal variable is, ibig sabihin pala, ang dual constraint po ay naka-correspond saan? Primal variable. Ano po ba ang primal variable? Yung pong x sub 1 at x sub 2, mga decision variables, tama? Ibig sabihin lang po, kung ilan po ang primal variables, ganun po karami ang dual constraint. So, yung sabihin lang constraints, meron tayo dito. Dalawa. Naintindihan po yun? Kasi dalawa lang po ang primal variables. Malinaw po ba yun? Okay. May dalawa, para po sa x sub 1 at para sa... Okay? Malinaw po yun ha, sigurado po. Now, kung meron na po tayo ditong corresponding to a primal variable, it is constructed daw by transposing. Ayan na po, magta-transpose po tayo ng matrix. No? Transposing the primal variable column into a row with the following. So, simplihan na lang natin yan ang haba ng sinasabi ko dyan. So, dito po, magkakaroon po tayo ng transposition. Paano po mag-transpose ng matrix? Recall lang natin sa advanced math. Siguro. Halimbawa po, ang matrix po natin, let's say A. Ang matrix A natin is 4, 3, 1, negative 2, 0, 3. Halimbawa yan. What is the transpose of matrix A? Paano po mag-transpose? Di ba ang transpose is capital letter A raised to T, no? Yes. Capital T. So what is the transpose of this matrix? Tama to, 3 by 2, di 2 by 3. 4, negative 2. O, tanong, ano munang size ng matrix natin itong matrix? 3 by 2. 2 by 3, no? Kung ilan po yung row, so that is 2. Kung ilan po yung column, yun po yung pangalawang dimension. 2 by 3 matrix po siya. Ngayon, pag nag-transpose po tayo, ano na po ang dimension niya? 3 by 2. Baliktad na. 3. Kaya nga siya transpose. So therefore, we will have here, tatlo po yung ating rows, tapos dalawa lang yung 1, 2, 3. Okay? Sige po, ano po yung magiging value? Simulan natin per column na lang. 4, 3, 1. Yung dating row, naging column. Then, negative 2, 0. Yung dating second row, naging second. Marunong naman pala mag-transpose ng gagawin. So, magta-transpose po tayo dito ng matrix. So, let's say yung matrix A natin is, ano kayang dimension? Ilan po ba ang rows natin dito? 4. So, 1, 2, 3, 4. Next, ilan po ang column? Ilan po? Paano po malalaman ng column kung ilan po ang primal variables? Dalawa siya, tama? So we have here 3. 2, sorry, 2. So we have here 1. O, lagay lang po natin yung mga coefficients. 6. Tapos ito, 4. 1. Tapos 2. Negative 1. Then 1. Tapos 0. No? Wala kasi siya. So ito ngayon ang matrix A. O ano ngayon ang transpose niya na A transpose? So if this is 4 by 2, magiging 2 by 4. Mga ganito na lang siguro. O pakita niyo po yung isang hilera ng row. Bali, 4. Dating column, 4 to 1 ba? 6, 1, negative 1, 0, tama po. Dating first column, naging first row ngayon. 4 to 1, 1. 4, yung pangalawa. 2, 4, 2, 1. Dating second column, naging second. Okay po ba yun? So, ito po ngayon ang mag-represent ng ating first constraint. Diba? Ito ngayon yung first constraint. And then, ito naman po para sa second constraint. Okay?
Now, ano po yung ilalagay natin dito sa bawat column natin? So, yung bawat column natin will be represented by what? Ano po ba yung nire-represent na kanina? Mga y sub I, no? So, ibig sabihin, bawat column will be represented by y sub 1, y sub 2, y sub 3, and y sub 2. In short, buuin natin ang kanyang left-hand side. So, we will have here 6. So, dilagay niyo po dito 6. Ano saan mo po i-multiply yung 6? Since galing po yung 6 na yan sa first constraint, it will represent y sub 1. Diba? Next, 1. Kailangan isang hilera po siya, no? 1. Hindi ko na isusulat, no? 1 times, saan naman po nakuha yun? Y sub 2 plus y sub 2. And so on and so forth po. Next, minus 1 or minus na lang, y sub 3. Then, 0 lang. Hindi ko na isusulat, no? Okay lang po ba yun? Yes. Minus y sub 3. Okay, mamaya na tayo dun sa may inequalities tsaka right hand side. Okay? Sige po. Next, doon naman po sa pangalawa, we have 4, 2, 1, tsaka 1, no? So this will become 4 y sub 1, next, plus 2 y sub 2, then 1 y sub 3, or plus y sub 3 na lang, then 1 y sub 4, or y sub 4. Okay, lagyan mo natin dito ng blanco for inequality and then right hand side. Okay po ba yun? Nasundan po ba yun? I think. Ha? Okay. So dito po, kung ayaw nyo na po mag-transpose ng matrix, ako ang ginagawa ko lang, hindi lang nagaganyan. Inibilugan ko lang po yung mga coefficients. O ito na po yun, no? Ililipat ko lang siya. 6, 1, negative 1, 0. Ganun lang. Bilugan ko lang din to, no? Kaya pala inaayos. Mas mabilis lang siya. Diba? 4, 2, 1, 1. 4, 2, 1. Okay? Para hindi na po kayo mag-transpose sa matrix. Pero yung idea nun, base sa rule, nag-transpose siya. Okay ba yun? Okay? Mas mabilis yan, no? Okay. Minsan naman, hindi ko naman nire-require solution na to. Okay na sa akin yan. Basta alam nyo siyang transpose diretso. Okay. So, punta na po tayo sa next part. Okay? Ayun na po ba kayo? Ano po ba yung next part po natin? Yung pong right hand side siguro, no? Kasi medyo mahirap po yung inequality agad. Tumano tayo sa right hand side. Ano kaya yung magiging right hand side natin sa first constraint ng dual LP at saka po sa second constraint? Okay, take note. Balikan po natin ang rule number 1 na hindi po ako binanggit, no? Kasi po sa rule number 1 meron siyang n. Tama po? And dual constraint, kasi nasa dual constraint na tayo, no? Dual constraint is assigned to each primal variable. Ibig sabihin po nito is yung right hand side po natin dito, saan kaya natin kukunin? Coefficient. Narinig po ako. Saan po? Coefficient. Coefficient. No, bakit kaya coefficient ng primal variable? Kasi po, yung objective function natin, kinuha natin saan? Ano po ba itong 24, 6, 1, tsaka 2? Right hand side. Right hand side. So, syempre, kung ito ay nanggaling sa right hand side objective, ngayon naman po, kailangan mo yung right hand side, saan mo kunin yun? Objective lang. So, objective naman po ng ating primal. So, para alternate lang sila, no? Okay. So, in this case po, ito pong 5 at 4, siya po ilalagay natin right hand side. And since yung first constraint natin sa dual LP is for x sub 1, ano po ba yung coefficient na x sub 1? Ay. Kaya po ito ay I. Okay? And then, for x sub 2, ang kanyang coefficient naman ay kaya po ito ay. Naintindihan po yun? So, ibig sabihin, alternate lang po ang right hand side at coefficient objective function, yung dual variables at constraints natin. Okay, malinaw po ba yun? May tanong po ba, everyone? Gising pa po ba ang lahat? Masyado na bang malamig ang temperature? Okay, kailangan pa bang painitin niya at para magsipawis ng tayo? Sige. So, hindi pa po tapos ang ating dual LP, no? Bakit? Wala pa itong inequality. Tapos, meron pa tayo idadagdag na sign restriction. Okay. So, paano po ba natin makukuha inequality, sir? Ano kaya sa tingin nyo? Pupunta ngayon tayo sa fourth rule. Yung fourth rule daw natin, may direction daw ang inequalities. At paano po malalaman yon? Using this rule. Ito yung rule natin, ha? Tingnan nyo po mabuti yung rule po natin for the dual problem. Yan.
Hindi niyo po mabuti. Kung mapapansin niyo po dito, may column for maximization problem, may column for minimization problem. So since we're dealing with dual LP, tingnan niyo po, pag maximization ng ating primal, ano po yung dual? Minimization. And vice versa, if minimization ng primal, maximization ng diba? So kaya po sila may double-headed arrow, balik-laran lang, alternate lang. So now, ganito po yung gagawin natin. Ano po kailangan natin? Inequality ng constraint, tama po? So since po ang ating original LP, lagi po tayo magre-refer sa original LP, no? Ang original LP po natin, or primal LP, is maximization ang objective function. So nasan po dito ang maximization? First column, no? Okay, dito sa first column natin, maximization. Ano po bang kailangan natin? Constraint for inequality po ng ating dual constraint, tama po? So ibig sabihin, from maximization problem, hanapin mo po ang magiging result niya dito po sa kabilang side. Okay? So dito natin makukuha sa second column yung ating inequality. Okay? Ano? Paano po namin makukuha to? Saan kami magre-refer? So dito po, makukuha niyo daw po ang constraints through variables. Ano po yung variables na yun? Yun po yung sign restriction. Pagka po siya ay less than or equal to 0, ibig sabihin non-positive, o ito daw po ang kanyang constraint sa maximization. Pag yan naman po ay greater than or equal to 0, it is less than or equal to. Pag unrestricted, pwede mag-positive, negative, or 0, equal naman siya. Mas madali ang equal, no? Kasi ang kapartner ng equal, laging URS or unrestricted. URS po yung unrestricted, ha? Kapartner niya po laging equal. Okay, magkabaliktaran lang po sila, no? On the other hand, if we have constraints naman, okay, let's say ang constraints natin ay greater than or equal to, ibig sabihin ang counterpart niya ng variable, less than or equal to 0, pag less than or equal to, greater than or equal to 0, pag equal is unrestricted. So paano po ba yung gamitin? Parang nakakalito, no? Ganito lang po. So since ang ating objective ng primal LP is maximization, dito tayo mag-refer, dito muna tayo titingin. Okay? So dito po sa maximization problem po natin, ang kailangan po nating hanapin, is it constraints po ba or variables? Ano po ba yung gusto nating tignan muna dyan kung kailangan natin ng inequality? Tingin nyo lang po. Variables, bakit po kaya dito? Tama po yun. Tama po na variables. Okay, good. Tama po si Sheena, no? Kasi po dito, kailangan po natin ay constraint ng dual LP. Saan po ba yung constraint ng dual LP? Ito po yung primal, ito po yung sa dual. Eh since sa dual po, kailangan natin ay constraints, so dito po tayo mamimili. Paano po tayo mamili? Kailangan tumingin tayo sa variables ng maximization problem. Huwag po kayo malilito dun, ha? So therefore, sa maximization problem, ano po ba yung mga restriction ng signs po natin sa variables? So since po sa ating original LP, sila po ay puro greater than or equal to 0 or non-negative. Nasaan po ba yun? Maximization, greater than or equal to 0. Ano daw po ang inequality? Greater than or equal to. Ibig sabihin po, for x sub 1 po, di ba greater than or equal to 0 siya? It will become greater than or equal to 5. Okay? Naintindihan po ba yun? O sige po, isa pa po. Sa pangalawa naman po, for x sub 2. Since x sub 2 po is also greater than or equal to 0, greater than din po siya, or equal to 4. Kasi po, pag greater than or equal to 0 sa maximization, ha, greater than or equal to 0. Okay? Pero pag binaliktad po natin, ito po yung primal LP. So, ito po yung dual LP po natin. So, kung minimization siya, at titignan po natin yung variables, tignan niyo po, no? Yung variables po niya ay naka-greater than or equal to 0. Pareho ba? Hindi. Baliktad na siya, no? Kung dating greater than or equal to, ngayon magiging less than. Kaya huwag kayo malilito dun, ha? Ang tip ko po sa inyo po dyan, ang lagi pong kapartner ng maximization ng inequality, kapartner, no? Less than or equal to. Para po, ang maging sign restriction niya, greater than or equal to 0. Okay? Dito naman po, sa minimization, usually ang kapartner po niyan ay greater than or equal to naman. Tingnan niyo po, ha? Yung max, karaniwan po na ang kanyang partner is less than or equal to. Yung minimization, karaniwan po greater than or equal to. Pero hindi ko sinasabing bawal dito ang less than or equal to.
Yun lang po yung best partner niya. Para po ang ating sign restriction mag-non-negative. Okay? Otherwise, magiging non-positive siya. Less than or equal to 0 or unrestricted. Okay? Halina po ba yun sa lahat? Yes. Okay. So, malalaman ko po yan ha. Magtatawag po ako. Okay? Graded po yun. Kaya kailangan po makapagsagot. Ha? Okay. Kaya dapat nakikinig po kayo. Kaya ako po yung kailangan gawin kasi kailangan po talaga ninyo matutunan to. Hindi kayo pwede makapasa ng OR1 nang hindi nyo to alam. Kailangan po alam nyo. Okay? Kasi po mas mahirapan kayo sa OR2 pag hindi nyo to alam. Matay na. Kasi yun kagad yung unang mga topic doon. Okay? Eto, deep ng topic na natin to, pero doon unang topic pa lang. Okay. So, let's proceed, no? Hindi pa siya kompleto, no? Kasi wala pa siyang sign restrictions. So, kailangan nating malaman, ano po ba ang sign ng y sub 1, y sub 2, y sub 3, at y sub 4? So, kung kailangan po natin ng sign restrictions, or it will be representing the variables, di ba, maximization problem ang original. Kung kailangan po natin ay yung variables, so saan po tayo titingin? Variables po sa dual LP, no? Dito kasi dual LP. Ito po yung kailangan natin, ayun ba ay less than or equal to 0, greater than or equal to 0, or unrestricted. Saan tayo titingin? Constraints ng original LP sa maximization. O dahil po dito sa ating constraints ng maximization problem ng original LP, puro naman sila less than or equal to, tama po. Tingnan natin, max less than or equal to. So ano po yung counterpart niya? Greater than or equal to 0, non-negative, tama po. Ibig sabihin, pare-pareho lang silang greater than or equal to 0. Kasi po, bawat constraint, it will represent y1, y2, y3, and y4. Okay po ba yun sa lahat? Pag nagkataon po, let's say, baguhin ko to, gawin ko tong greater than or equal to. Ano po mababago? Yung y sub 2. Yung y sub 2, tama po. Hindi na po siya greater than or equal to kasi greater than or equal to dito, no? Eh max to. Pag greater than or equal to, dapat siya ay maging less than. So this is not greater than or equal to 0, but less than. Maintindihan po yun, ha? Kaya nga po, magka-partner po yung max sa less than or equal to para po ang ating variables dito na negative. Kasi tingnan mo, naiba siya, nag-non-positive na siya. Di ba po? 99 po ba yun? Okay. Yun po ay iniba ko lang ha, pero ang original naman natin talaga ay less than equal. Okay? Malinaw po ba yun? O, halimbawa po, gawin ko po itong equals. Ano po maiiba? URS. Y sub 3. Ano po yung Y sub 3? URS. Yan. Kasi po, equals na siya sa maximization ng original LP sa ating dual LP na minimization na, that is RC. So wala na po tayong greater than or equal to 0, this will become U1. Okay? Malinaw po ba yun? Opo, sir. Okay. So, may naman po pala, pwede na ako magtawag. Ngayon. Yan po tanong ha. Sige po. So now, magsusulat po ako dito ng problem sa kabilang side at magtatawag po ako to convert the primal LP to dual LP. Grabe. First one is Oo, yun lang. Kumbaga saan, i-decision variable ko, yun yung magiging constraints. Ang constraints ko, yun yung magiging decision variable ko. Ng luwan. Ng luwan. Baliktaran yan. Hindi na tatawagin nila. Gusto nga doon, Sean. Wala na akong space. Wala na lang dito. Sige na yun. Ano yung puwan? Decision variable lang ano. okay. Even that this is the primal LP, get the dual LP of this one. Okay? So yan, meron po akong proposal here. Yan, hindi po. Kasi ang gagawin po natin, di ba may pinakuha po ako sa inyong 1/4 sheet ng yellow paper, tama? Okay. Lahat po kayo ay magsasagot. I will only give you 5 minutes to answer that. Open ko po yan, hindi ko po isasarado yan. At